ay nagkaroon ng masayang salo-salo ang mga Rusko sa kanilang bagong biling rest house kasama ang mga Rivera. Kasabay noon ay masaya namang naglalaro sina Stephen at Mike sa malawak at napakagandang hardin nito. Dito napag-alaman ng lahat na si Jewel ay 6 na buwan nang nagbubuntis at ito ay isang babae ayon sa doktor. "Hello Julienne, hindi mo ba pinapahirapan ng mami mo?" Mahinang bulong ni Tyrone habang hawak ang tiyan ng kanyang asawa. Tila sinagot naman siya ng kanyang baby dahil naramdaman niya ang pagsipa nito sa loob ng tiyan ni Jewel. Matapos iyon ay bumaling siya sa asawa at hinagkan ito sa harapan ng lahat. "I love you my wife. Araw-araw kong ipinagpapasalamat ang pagbabalik niyo sa buhay ko. I love you too. Salamat din at hindi ka sumuko. Pwede ba mamaya ng katamisan niyo? Nilalanggam na kami dito oh. Kung maglambingan kayo ay parang walang ibang tao dito." Paasar at nakangiting wika ni Ivan sa dalawa. "Ang sabihin mo, naiinggit ka lang dahil wala ka pa ring love life hanggang ngayon. What happened to that Miss Wild Lady with a dragon tattoo of yours? Hanggang ngayon ba'y hindi mo pa napagtatapat ang pag-ibig mo sa kanya?" Bahagyang tanong ni Tyrone sa kanyang kapatid na tinugunan naman agad ni Jewel. "Who's that wild lady? Hindi niyo yata na ikukwento sa amin yan, Ivan. Huwag mo masyado intindihin ang sinasabi niyang asawa mo." Wika ni Ivan sabay tawanan ng magkakapatid. Masaya silang nag-uusap habang ang mag-asawang Rivera at si Mrs. Maria Rusco ay may sarili ding pinagkukwentuhan ng mga oras na yon. Si Mark naman ay nanatili na lamang sa Malaysia para makalimot. He finally decides to move forward sa pakikiusap na din ng kanyang Mama Maria at para kay Stephen. Si Vincent at Trap naman ay masayang nakikinig lamang sa asaran ng dalawang magkapatid na waray mo'y mga bata. "Sa tingin mo ba'y hindi ko alam ang panakaw mong tingin kay Hazel? I wonder if you sneak out of her room in the middle of the night, Ivan." Wika ni Tyrone para asarin palalo ang kanyang kapatid. "Hazel? Yung kapatid ni Nicole?" Pagulat na wika ni Rap sa kanyang kapatid. "Maganda siya, Ivan. You like her?" "Like her my ass. At wag mo akong itulad yan kay Kuya Tyrone na kumakabilang kwarto kay Jewel noon kahit ilang araw pa lang silang magkakilala." Si Tyrone naman ay tumugon sa usapan ng dalawa niyang kapatid. "I can't help it, Ivan. Masyado kasing maganda ang asawa ko kaya hindi ko natiis. And I'm glad I did. Kaya kung ako sa'yo, simulan mo nang ligawan si Hazel." Dito biglang umeksena naman sa pag-uusap nila ang mag-asawang Rivera, dala-dala ang dalawa nilang apo. "Bakit yung pinag-uusapan si Hazel? Ano yung nadidinig ko? Huwag niyong sabihin na pati ang tiyahin ni Mike ay papatusin mo, Ivan, nang hindi namin nalalaman. Huwag ho kayong maniwala sa mga yan." Pagtanggi ni Ivan sa kanyang ina. Ilang sandali pa ang lumipas ay ginulat ang lahat ng isang entrada. Biglang may pumarada na magarang sasakyan sa harapan ng kanilang gate. Kasunod nun ay ang pagbaba ng dalawang babaeng nakasakay dito. Pinagbuksan naman sila at agad pinapasok ng mga katulong matapos nito magpakilala sa kanila. Sa paglalakad pa lamang ay tila nakuha na nila ang atensyon ng lahat dahil sa kanilang ganda at magarang kasuotan. Ito ay ang modelong si Asya kasama si Hazel. Tila ba rumarampa sa isang modeling show ang dalawa ng mga oras na yon. Halos mapanganga si Ivan sa pagkatulala. "Ang puso mo, Ivan, baka malaglag. Baka naman matunaw si Hazel dyan sa sobrang pagtitig mo." Pabirong wika ni Tyrone dito. Wala namang nagawa si Ivan kundi murahin ito ng bahagya. Sabay ngiti nito sa kanyang kuya. Sabay iwan naman ni Mike sa kanyang lolo at lola para takbuhin ang kanyang tita Hazel para halikan ito. "Napahanda ko na pala ang lahat ng pagkain sa mesa. Halina't sa loob na natin ipagpatuloy ang ating pagsalo-salo." "What an entrance!
You two were both stunningly beautiful and gorgeous. I'm sure ikaw ang nag-ayos kay Hazel. Modelong-modelo siya tignan, grabe. Nakangiting wika ni Jewel kay Asya. Napabulong naman tumugon sa kanyang sinabi. Shh! Huwag kang maingay kahit kanino. Baka makarating kay Papa. Si Tyrone ang naglabas niyan sa custom. Kapalit na mga impormasyong nakalap ko dati. Noong mga panahong hinahanap ka pa niya sa akin. Ang swerte mo. Bilib ako diyan kay Tyrone dati. Willing siyang ipagpalit ang lahat ng yaman na pwede niya makuha. Basta't bumalik ka lang. Pabulong na wika nito na nagkataon naman na nadinig ito ng lahat. Sinulsulan mo na naman ang katsisihan ng dalawang yan. Seryosong wika ni Ivan, sabay tawanan ng lahat. Isang magandang araw na punong-puno ng saya at pagkakasundo sa pagitan ng dalawang pamilya. Pagpasok sa rest house ng mga Rusko ay dumiretso na ang lahat sa pagkainan. Si Asya ay nagsalita sa lahat. Guys, Hazel has good news. Napatingin naman si Ivan kay Hazel na tila kinakabahan sa maaring sabihin nito. Gayunpaman ay pinagpatuloy pa din ni Asya ang kanyang nais sabihin. Hazel just signed her 2 years contract at may modeling agency. And mind you, sunod-sunod na project ang offer sa kanya. Ang lahat ay naging masaya at nag-congratulate kay Hazel habang si Ivan ay napabuntong hininga na lamang. Kasabay noon ay tila nahiya at napayuko naman ang ulo si Hazel. Napansin naman ito ni Jewel kaya siniko niya ng bahagya si Tyrone matapos ay binulungan. May problema ba yung dalawa na yan? Yes, my love. You will see an in love even in the next few days. Hayaan mo at tuturuan ko siya manligaw. Ito ay nginitian at tinaasan na lamang ng kilay ni Jewel. Paano mo tuturuan? Hindi mo nga ako niligawan. You're wrong, my wife. Hindi ba kita nililigawan sa araw-araw na magkasama tayo? Tugon ni Tyrone sabay halik sa pisngi ni Jewel. Totoo ang sinabi nito. Araw-araw ay hindi pumapalya si Tyrone na iparamdam sa kanya kung gaano siya nito kamahal simula nung huli silang nagkaayos na mag-asawa. Si Ivan ay pasimpleng umalis muna para pumunta sa bar counter na rest house para mag-inom. Halos 2 taon na silang may nararamdaman sa isa't isa at ang pagkagusto nila ay hindi pa rin napapawi magpasa hanggang ngayon. And the worst is hindi na halos mapigilan ni Ivan ang kanyang puso na umamin dito. Sinundan ito ni Hazel sa bar counter at doon nakapag-usap ang dalawa ng sarili niyan. Inamin nila ang pagmamahala nila sa isa't isa na nauwi sa mahigpit na pagyayakapan na natapos sa pamamagitan ng mainit at matatamis na mga halik mula sa kanika nilang mga labi. At dahil na din sa matinding paghahalikan ng dalawa, ay hindi na nila napansin na pinagtitinginan na pala sila ng lahat. Dito bumungad kaagad kay Ivan ang mapang-asar ng ngiti ng dalawa niyang kapatid, lalong-lalo na ng kanyang kuya Tyrone habang akbay-akbay si Jewel. Napansin din niya ang saya sa mga mukha ng kanyang mga magulang, pati na ang kuya at mama Maria ni Jewel na lubusang nakasuporta sa kanilang pagmamahalan. Hindi akalain ni Ivan na mapapamahal siya sa taong naging katulong niya sa pagpapalaki ng kanilang anak ni Nicole. Isang maunawain at mapagmahal na babae na hindi niya kailanman hahayaan na mawala pa sa kanya. Patakbo naman lumapit si Mike sa kanyang daddy para yakapin ito. Gayun din ang kanyang mami Hazel na halos naging mami na niya simula nang siya ay may panganak. Si Stephen naman ay tila nasasabik na maging kuya sa kanyang paparating na baby sister. Si Vincent naman ang bagong may hawak ng Rusco Corporation habang si Mark naman ang nagmamanage ng malaking business nila sa Malaysia. Habang hindi pa naipapasa ito kay Stephen sa kanyang paglaki. Sana ay nagustuhan nyo ang kwentong ito na alam kong nagturo sa inyo ng pagmamahal,
ay dapat tinatapatan ng pagtitiwala dahil ang relasyon na wala nito ay madaling mababali at masisira sa pagdaan ng panahon. Tandaan na ang pagmamahal ay hindi lamang bumabase sa init ng inyong pagsasamahan, kundi sa tatag ng inyong kaunawaan at pag-iintindi sa isa't isa. Normal naman sa relasyon ang magselos at normal din ang magduda kung minsan. Basta't laging tandaan na ang problema ay naaayos sa pamamagitan ng mahinahon at seryosong pag-uusap. At walang ibang makakalutas ng problema ninyong dalawa kundi kayo din at hindi ang ibang tao na maaari pang magpagulo dito. Muli ako'y nagpapasalamat sa lahat ng mga sumuporta